Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang kinakaharap na kaso ni Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Ang kasong ito ay nagsimula pa noong taong 2020 at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatapos. Ano nga ba ang nangyayari at ano ang maaring kahinatnan nito para kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating aalamin, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, itong nakalipas po na December 2020 ay sinampahan ng SEC ang Ripple at ang mga top executives nito na sina Brad Garlinghouse at Chris Larsen. Ang paratang ng SEC ay ang pagbebenta ng XRP ay isang unregistered securities offering. Ibig sabihin, ayon sa SEC, ang XRP ay isang uri ng investment na dapat sana ay narehistro sa kanila bago ibenta sa publiko. Sa kabilang banda, mariing na itinanggi ng Ripple ang paratang na ito. Ayon sa kanila, ang XRP ay isang digital currency na katulad ni Bitcoin at Ethereum. Hindi raw ito dapat ituring na isang security dahil iba ang gamit at halaga nito kumpara sa tradisyonal na investments. Sa paglipas ng mga taon, maraming naging desisyon ang korte ukol sa kasong ito. Noong July 2023, nagdesisyon si Judge Annalisa Torres na ang mga sales ng Ripple sa institutional investors ay lumabag sa securities laws. Ngunit ang mga programmatic sales o ang mga sales sa mas malawak na publiko at mga distribution sa mga empleyado at developers ay hindi raw maituturing na securities sales. Ngunit, hindi pa dito natatapos ang lahat. Kamakailan lamang ay nag-file ng appeal ang SEC upang muling pag-aralan ang desisyon ng korte. Ayon sa kanila, may mga ebidensya may mga ebidensya pa silang ipapakita upang patunayan ang malapit na koneksyon ng Ripple at XRP mula pa noong simula. Sa kabilang banda ay nag-file din ng cross-appeal ang Ripple upang tiyakin na walang maiiwang argumento sa mesa. Ayon kay Ginoong Stuart Aldirotti, ang Chief Legal Officer ng Ripple, nais nilang ipakita na walang investment contract kung walang essential rights and obligations na matatagpuan sa isang kontrata. Habang patuloy ang legal na labanan, ano nga ba ang magiging epekto nito sa presyo ni XRP? Sa kasalukuyan, ang presyo ni XRP ay nasa 50 cents or 0.50. Maraming analyst ang nagsasabi na maaaring umabot ito sa presyong $1.28 sa katapusan po ngayon ng taong ito or 2024 at $2 naman pagsapit po ng taong 2025. Ngunit mangangailangan ito ng market cap na $119 billion. Isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang circulating supply ni XRP. Ngayon, mayroong 56.5 billion XRP na nasa sirkulasyon mula sa maximum supply na 100 billion. Ang patuloy na pagtaas ng supply ay maaring makaapekto sa presyo nito. Upang mapataas ang halaga ng token, maaaring isaalang-alang ni Ripple ang pag-burn ng kanilang assets at pagtigil sa bagong unlockings. Maaari rin silang makipag-ugnayan sa mga malalaking bangko upang mag-lock up ng malaking halaga ng tokens sa pamamagitan ng institutional agreements. Sa huli, ang kinabukasan ni XRP ay nakasalalay sa magiging desisyon ng korte, kondisyon ng market, at ang mga estratehikong hakbang ni Ripple. Bagamat maraming hamon, may mga potensyal na landas para sa malaking paglago. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito.
Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.